Sa Ann Arbor, Michigan, nakatira ang isang binatang nagngangalang David. Tahimik siya, mabait, at may lihim na pagtingin sa kaklase niyang si Millie. Isang araw, binigyan niya ito ng maliit na snow globe na may Eiffel Tower sa loob, simbolo ng pangarap ni Millie na makapaglakbay sa ibang bansa balang araw. Pero nasira ang sandali ng kunin ng bully na si Mark ang snow globe at ihagis ito sa nagyayelong ilog. Pumunta si David sa ibabaw ng yelo para kunin ito, pero bigla itong nabasag. Nahulog siya sa malamig na tubig at tinangay ng agos. Habang naghihingalo, isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari, sa isang kisap mata, bigla na lang siyang napunta sa loob ng library, basang-basa pero buhay. Doon niya nadiskubre na kaya niyang mag-teleport, o gaya ng tawag niya na jump. Hindi niya alam kung paano, pero malinaw sa kanya, hindi na siya tulad ng iba. Lumayas siya mula sa tawa ng puno ng pang-aabuso ng kanyang ama. Sa mata ng mundo, patay na siya, pero sa totoo lang, nawala siya. Lumipas ang ilang taon. Ngayon ay binata na siya. Ginagamit ni David ang kanyang kapangyarihan para mabuhay ng marangya. Pumapasok siya sa mga bank vaults, nagnanakaw ng milyon-milyon, at nagtatayo ng marangyang buhay sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga beach hanggang sa mga skyscraper, sa mga desyerto hanggang nightclubs, kaya niyang mapunta kahit saan, kahit kailan niya gusto. Pero sa kabila ng kalayaan, ramdam niya ang pag-iisa. Isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Isang lalaking nagngangalang Roland ang pumasok sa apartment niya. Tahimik pero delikado, alam ni Roland kung sino si David, isang jumper. Gumamit siya ng mga cable na may kuryente para pigilan ang teleportation ni David at halos mapatay siya. Pero nakatakas si David, sugatan at takot. Bumalik siya sa hometown niya matapos ang 8 taon. Doon, muling nagtagpo ang landas nila ni Millie, na ngayoy ganap ng dalaga. Nagkunwari siyang normal ang lahat at nagyayang magkasama, itinago ang kanyang lihim. Pero nang muli siyang harapin ng bully na si Mark, hindi na siya nakapagpigil. Sa isang iglap, na-teleport niya si Mark papasok sa bank vault at iniwan doon. Pagkatapos, niyaya niya si Millie pumuntang Rome. Samantala, natagpuan ni Roland si Mark at doon niya nalaman na buhay pa si David. Nagsimula na ang pagtugis. Sa Rome, nag-enjoy sina David at Millie sa kanilang paglalakbay. Pinuntahan nila ang Colosseum, kung saan nagtaka si Millie kung paano sila nakapasok kahit sarado na. Nagkunwari si David na bukas lang ang pinto. Pero sa loob, may nakilala siyang isa pang jumper, si Griffin. Iba si Griffin. Sanay na siyang tumakas at lumaban. Ipinahayag niya na matagal na siyang hinahabol ng isang grupo na tinatawag na Paladins, mga relihiyosong ekstremista na naniniwalang tanging Diyos lang ang may karapatang mapunta saan man. Layunin nilang poksain ang lahat ng jumpers. Binalaan ni Griffin si David na nahanap na siya ng mga Paladin. At ilang sandali lang, nagkatotoo ito, sinalakay ng mga armadong Paladin ang Colosseum. Napatay ni Griffin ang isa, saka nag-jump palayo, iniwan si David. Nahuli si David ng pulis at dinala sa istasyon. Habang nakakulong, nagulat siya nang makita ang kanyang ina, si Mary, ang babaeng iniwan siya noong bata pa siya. Inabot niya kay David ang isang susi at sinabing tumakas na siya. Bago ito umalis, binalaan niya si David na kung gusto niyang mabuhay si Millie, kailangan niyang lumayo agad. Tumakas si David at muling nakasama si Millie, ngunit nagdududa na ito. Hindi pa rin masabi ni David ang totoo, kaya pinauwi niya ito para mailigtas. Muli niyang hinanap si Griffin at doon niya nalaman ang buong katotohanan, daang taon nang hinahabol ng mga Paladin ang mga tulad nila. Pinatay ng mga ito ang mga magulang ni Griffin, kaya simula noon, gumaganti na siya. Pag-uwi ni David, natagpuan niyang duguan at halos patay ang kanyang ama. Inatake na siya ng mga Paladin. Dinala niya ito sa ospital at doon niya napagtanto, hindi na siya pwedeng tumakbo pa. Kailangan niyang lumaban. Nakiusap siya kay Griffin na tulungan siyang iligtas si Millie. Pero nang makarating sila sa paliparan, nalaman nilang nakarating na ito. Nag-teleport si Griffin para kunin ang mga armas niya, habang nagmamadali namang pumunta si David sa apartment ni Millie. Tinangka niyang ipaliwanag ang lahat pero biglang dumating sina Roland at ang mga tauhan niya. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni David kay Millie ang kanyang kapangyarihan, sabay silang nag-jump palayo papunta sa tagwan ni Griffin. Pero handa na ang mga Paladin. Gumamit sila ng bagong device na nakakasunod sa jump scare o bakas ng teleportation. Nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng hideout ni Griffin.
Matindi ang putukan at palitan ng suntok habang naglilipatan sa iba't ibang lugar. Sa kaguluhan, dinakip ni Roland si Millie at nag-jump pabalik sa apartment nito. Desidido si David na iligtas siya, pero gusto ni Griffin na bombahin ang lugar kahit kasama si Millie. Nag-away silang dalawa, tumatalon-talon sa iba't ibang bansa mula desyerto hanggang lungsod, mula gyera hanggang bundok. Sa Chechnya, nagtagumpay si David na itali si Griffin gamit ang mga cable ng kuryente. Pagkatapos, bumalik siya sa apartment ni Millie. Nandoon si Roland, hawak pa rin ito at napapalibutan ng mga cable. Nahuli rin si David, pero ngayon ay kayanan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sa isang napakalakas na jump, dinala niya ang buong bahagi ng apartment kasama si Millie at Roland pabalik sa nagyayelong ilog kung saan lahat nagsimula. Habang nasa ilalim ng tubig, pinilit ni David na makawala sa mga cable at nag-jump papasok sa library kasama si Millie. Isinunod si Roland, buhay pa rin, pero sa huling pagkakataon, hinawakan siya ni David at dinala sa isang kuweba sa Grand Canyon. Doon niya ito iniwan buhay, pero bihag. Sinabi ni David na kaya niya itong patayin, pero sa pagkakataong ito, pinili niyang magpakita ng awa. Matapos ang laban, hinanap ni David ang kanyang ina. Pagbukas ng pinto, isang babae ang bumungad, ang kanyang half-sister, si Sophie. Lumabas si Mary at ipinahayag ang katotohanan, isa pala siyang paladin. Noong bata pa si David, hindi niya kayang patayin ang sariling anak, kaya siya naglaho. Binalaan niya si David na hindi titigil ang mga paladin sa paghahanap pero binibigyan niya ito ng paunang pagkakataon. Sa labas, naghihintay si Millie. Tahimik silang naghawak ng kamay. Sa isang iglap, nag-jump silang dalawa papunta sa bagong simula, malayo sa lahat ng naiwan nila. At dyan nagtatapos ang ating recap. Salamat sa panunood, mga Kanoypi. Kung gusto mo pa ng mga kwentong ganito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Dito lang sa Noypi Recap, kung saan ang bawat pelikula, binibigyang buhay sa wikang atin.